There are three words we all hate. They are, it's too late. O, huli na. Huli na para humingi ng tawad. Huli na para sabihin, mahal kita. Huli na para ituwid ang pagkakamali. Pero talaga bang huli na? Baka naman hindi. Building faith. Inspiring hope. Affirming love. Bringing God's miracles into your home. The 700 Club Asia. Here is your host, Peter Kairouz. Si Ramil Cecilio, galit na galit sa salitang huli na ang lahat. Bakit? Let's hear his story from the very beginning. Pinapili ulit nila ako eh. Sino ba talaga mahal mo? Barkada mo kami. Nagmura ako. Sabi ko, barkada ko. Drama-drama nyo. Hoy! Dapat mamatay na kayo parehas eh. Nasyak po yung nanay ko, tapos umiyak yung nanay ko, tapos yung tatay ko, bilang lumabas, manhid na yung kalooban ko. Galit po. 14 anyos pa lang noon si Ramil Cecilio, pero malalim na ang ugat ng pagre-rebelde sa kanyang puso. Nagsimula ang lahat nang malaman ng mga magulang nila ang pagdadrugs ng dalawa sa mga kapatid ni Ramil. Dok, ano bang nangyari sa mga anak ko at anong kalagayan po nila? Ang totoo niya, Mr. Cecilio, na-overdose ng gamot na tinik nila. Pero hayaan niya, lilipas din yan. Nakita ko po kasi hindi sila pinagalitan. Ang inisip ko tuloy na mahal talaga ng mga magulang ko yung kapatid ko. Tapos parang kinukumpare ko na yung sarili ko. Sa bahay namin, kailan 6 o'clock na sa bahay, kakain kayo sabay-sabay. Pinagis na namin yun. Nilalabag ko na yun. Eh, mahilig ko akong mag-pool. Ha? Saan? Ramil! Tay! Pambira, nandito ka lang pala. Kanina pa kayo hintay sa kainan ha. Ito bang gusto mong kainin? Tay! Yan. Tay, rito! Tay, huwag tayo. Nakakaya ka sa mga barkada mo. Ano kaya? Yun ang iniisip ko. Na bakit ganun? Yung mga kapatid ko, pag nagkamali, walang pananakit. Pero sa akin meron. Kaya lalo po ako nagrebelde. Yung pagmamahal na mararamdaman, hindi ko to nadama na yung katulad sa ibang kapatid ko, kapasya nila, bibili nilang damit, gano'n. Ako wala. Yung pagmamahal, mas natagpuan ko sa barkada ko. Sa barkada na nga halos umikot ang buhay ni Ramil at para matustusan ang kanyang bisyo, natutunan na niyang gumawa ng masama. Hanggang sa masangkot sa away ang kanyang barkada, tumulong si Ramil at nasaksak niya ang kalaban nito. Nung makapatay ako, walang guilty. Kasi, intensyon ng isip ko talaga eh. Ang inintay kong response ng magulang ko, ayusin nila. Yung kuya ko, mayroong ginawang kapalpakan, aabunuhan ng tatay ko, wag lang magkaroon ng problema. Pero pagdating sa akin, parang iba. Nagtago ako, nakikiramdam ako. Pero walang ayos, hindi naayos. Kaya nabuo sa isip ko, hindi na talaga ako mahal. Natakasan ni Ramil ang batas sa pagtatago at makalipas ang ilang buwan, balik na naman siya sa kanyang barkada. Hanggang isang araw, isang krimen na naman ang kinasangkutan ni Ramil. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na nagawang takasan ni Ramil ang batas. Kinabukasan din, sariling kapatid niya ang nagsama ng pulis para siya'y dakpin. Mapasa sa isip ko na kung mahal nila ako, dapat hindi nila ako pinahuli. Dapat itinago nila ako, inayos nila, para hindi ako makulong. Nang makulong si Ramil, damdaming ina pa rin ang namayani para sa nanay nito. Murder at homicide ang dalawang kasong isinampa laban kay Ramil. Kaya dito na sa loob ng bilangguan, lumipas sa mga taon sa buhay niya. Ang hindi niya alam, dito rin sa loob ng rehas na bakal, kikilos ang Panginoon sa kanyang buhay. May mga narinig ako na tanda-tanda ko yung binanggit sa unang 1:9. Sabi kong ipapahayag ng iyong labi na ikay makasalanan, tapat ka't banal na ikay patatawarin, lilinisin sa lahat ng iyong kalikuan. Sinulat ko siya. Sabi ko, totoo ba ito? Sabi ko ganyan. Katas ng mga gawain, tinignan ko sa Bible, ang binabasa ko, parang mayroon ako nararamdaman sa puso ko na gumagaang. Pero may tanong pa rin ako. Kasi iniisip ko, totoo ba ito? Ganyan eh. Kasi kung may Diyos, dapat di ako nakulong. Palihim niyang ginagawa ang pagbubukas ng Biblia dahil ayaw niyang makita siya ng ibang inmates. Isinusulat ni Ramil ang naririnig ng mga Bible verses sa isang logbook na listahan ng mga pangalan ng preso. Tandaan ko yung Romans chapter 7. Nang binabasa kong ganun, tumulo yung luha ko. Ang lakas ng parang conviction. Sabi ko, parang ako ito
Gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko magawa. Pero itong masama na ayaw ko, siya ko nagagawa. Tumigil ako, sabi ko, ano gagawin ko, Panginoon? Tapos, basa ulit ako ng Bible, sinundan ko. Nakalagay doon, sa mga huling talata, sabi ni Pablo, salamat sa Diyos. Dahil kay Kristo, Jesus. Doon ako nabuksan. Lord, sabi ko, tulungan mo ako. Padalawi mo nanay ko, hingi akong tawad. Sasabihin ko lahat yung ginawa kong kasalanan sa kanya. Ngunit isang hindi inaasahang balita ang dumating sa kanya. Pagbukas ko nga, nakita ko, death certificate ng nanay ko. Mula doon sa gate, nakarating ako sa pinakaselda namin. Na walang kumakausap sa akin, sinarang ko yung pinto. Nakita ko po yung isang vision, parang sinihan. Nakita ko yung nanay ko, buhay na buhay. May nalagaan siyang bata naglalakad. Habang pinanunood ko, nagulat ako yung bata lumalaki. Nakita ko ako. Nakita ko lahat yung ginawa kong kasalanan. Kung paano ako mangupit ng pera sa nanay ko, paano yung pagmumura ko sa nanay ko. Nakita ko paano ko sabihin, nanay, mamatay ka na. Lahat ng ginawa kong kawalangyaan sa kanila. Nakita ko lahat yun. Iyak ako nang iyak sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, paano ako hingi ng tawad sa nanay ko? Kahit anong gawin kong iyak, kahit anong gawin kong sigaw, hindi ako maririnig. Sabi ko ganun, Panginoon, kung kailan kita nakilala, gusto ko na magbago. Hindi ko naman mapapadama sa magulang ko. Yung totoong pagsisisi ko. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko, sa nanay ko. Isa-isa ko nabanggit yun. Lahat ng kasalanan ko, iyak ako ng iyak. Naramdaman ko lang guminawa na yung aking kalooban. Ilang buwan ding ininda ni Ramil ang nangyari, ngunit naging mas makapangyarihan ang salita ng Diyos. Unti-unti, natagpuan niya ang kanyang sariling umuupo na sa Bible study para makinig, dahil doon siya tila nakakasumpong ng kapayapaan. Hanggang isang araw, hindi inaasahang dalaw ng kapatid ang una ay nagdulot ng saya kay Ramil. Ang hindi niya alam, may hatid din iyong trahedya. Pagbukas ko po ng diyan, nakita ko naka-front page yung kapatid ko, nakalagay sa title, ayoko pang mamatay, tulungan niyo ako. Tapos 51 stab wounds. Napatay ang kapatid ni Ramil sa isang gang war. Sabi ko na, bakit ganun, Panginoon? Inilom mo yung nararamdaman ko sa nanay ko. Ngayon, ito naman yung kapatid ko. Hindi yata nila makikita pa paano ako nagbabago. Pagganti sa pumatay sa kapatid ang una niyang nadama, kaya gusto niyang lumabas sa kulungan. Pero hindi rin ito naganap at sa pangalawang pagkakataon, ibinilanggo siya ng pag-ibig at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Minsan pa, nanatili siya sa bisig ng Panginoon. Pero ilang buwan lang ang lumipas, may dumalaw muli sa kanya. Ang tatay nila ang agad kinamusta ni Ramil. Pero bilang umiyak ng ate ko, kinabahan ako. Ano, kamusta na si tatay? Nililibing na siya sa linggo. Nagulat akong ganon. Kaya hindi ko pinakisala, umiyak ako. Sabi ko, Panginoon, hindi sa tatay ko, hindi ako nakahingi ng tawad. Sabi ko, isa-isa sa mga mahal ko sa buhay, kinukuha mo, hindi ako nakakahingi ng tawad. Kung sa sariling lakas, di kakayanin ni Ramil ang sunod-sunod na trahedya. Muli pinatunayan ng Diyos ang kapangyarihan ng kanyang salita. Sa loob ng kanyang selda, dinig na dinig niya ang awitan ng mga mananampalataya. Pagdating dun sa Bible study, doon na nangusap sa akin ng Lord, matinding pangungusap. Dinig na dinig ko yung salita sa akin ng Panginoon. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 2. Sa panahong ukol kita ipinakinggan. Iniisip ko yun, Lord, anong panahong ukol ako yung pinakinggan? Bilang na-realize ko yung mga pagkakataon na kamutik na ako mamatay, mga inkwentro, pero nabuhay ako dun. Sabi ko, Lord, tulungan mo. Sabi ko ganun, ngayon ang araw ng kaligtasan. Nakita ko po yung sarili ko, lumalap na po ako doon sa harapan. Tapos lumuhod ako doon sa nangangaral, iyak ako lang iyak. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Tapos dinig ko sa paligid, sabi ganun, mga empleyado, mga ibang pangkat. Yung commander na yung Sputnik nasira na ulo. May paiyak-iyak pa, may palunlun pa. Pero binaliwala ko lahat ng yun. Isa lang nasa isip ko, lahat ng kasalanan ko yung time na yung pinatawad talaga ng Diyos. Para ako niyakap ng Panginoon. At sabi ko, Panginoon, palayain mo ako 1999, maglilingkod ako sa'yo. Tinugon ng Panginoon ang dalangin ni Ramil at siya ay nakalaya. Nagpastor siya at katuwang sa gawain ng kanyang naging asawa. Sa loob at labas ng rehas, sila ay patuloy na nagpapalaya ng mga tao
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nasabi sa kanila, habang buhay pa yung mga magulang nyo, yung naranasan ko dapat hindi nyo na maranasan. Pwede pa silang magsabi, humingi ng tawad, yakapin, ipakita yung totoong pagmamahal. May pagsisisi man, you can't bring back the past. Hindi pwedeng ibalik ang nakaraan. And you can't bring people back from the grave. Pero hindi pa rin tapos ang kwento ni Ramil. Kapatid ko, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon magiging ng tawad sa inyo ng personal sa mga ginawa ko mga kasalanan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Hanggang tinitunutan ako makalabas sa bilangguan upang makadaran sa inyong puntot. At kahit man lang dito, Panginoon, ay makahingi ako ng tawad kasama ko ang aking asawa at sa anak. Sa harapan po, Panginoon, na puntot ng aking tatay at nanay, mga kapatid ko. Kung paano ako nangako maglilikod mga bagong buhay. Magpapatuloy po ako. Kasama ko ang aking asawa at mga anak na maglilingkod kami sa iyo. Maraming salamat po sapagkat sa araw na ito ako po yung pinatawad sapagkat sinabi mo sa iyong salita kung aminin ko na ako'y nagkasala, tapat ka't banal na kami yung patatawarin. Ngayon po, maluwag na yung kalooban ko. Yung matagal na pagkakataon ko na kahit sa puntod nila, masabi ko yung paghingi ko ng tawad. Ito yung naramdaman ko na wala na po yung bigat. Naniniwala kasi ako sa salita ng Panginoon. Kapag ipinahayag ang mga kasalanan, tapat at banal na ika'y patatawarin at lilinisin sa lahat ng kasalanan. Kaya ngayon po, magang kalooban ko, payapa ako, na napakaganda pala na at higit sa lahat, hindi pa huli. Sa kabila ng hindi ako nakahingi ng tawad sa kanilang personal, pero niloob ng Diyos na makarating ako sa puntod nila para dito ko masabi yung lahat ng ginawa kong mali, kasalanan sa kanila upang hingi ng tawad. Naging rebelde ako sa kanila. Binaliwala ko yung pagmamahal nila sa akin. Nakakala ko noon, hindi ako mahal ng mga magulang ko. Ngayon ko nare-realize na yung kanilang paghahanap sa akin, pagtutuwid, pagsasabi ng mga kamalian ko, ngayon ko nare-realize na mahal ako ng mga magulang ko, pati ng aking kapatid. Kung bibigyan pa nga ako ng pagkakataon ng Diyos na makapiling ko ulit yung magulang ko, ibibigay ko yung the best na pagmamahal sa magulang. Pagsunod, dahil alam ko na walang magulang na nagturo ng masama sa anak. Laging sa ikabubuti, lalo sa pangarap ng kanilang mga anak. Kaya kung bibigyan ako ng pagkakataon na bigyan ulit ng magulang, sila pa rin yung pipiliin ko maging magulang ko. Maganda rin yung sinabi ni Ramil kanina. Mahalin natin ang ating mga magulang, asawa, anak, lolo at lola habang nandyan pa sila. Let's ask their forgiveness. Forgive and reconcile with them while they're still alive. Confess your sins to one another and be healed. Time is precious. Let's not carry bitterness and regret the rest of our lives. Be free. Paul wrote to the Philippians, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Philippians chapter 3, verses 13 and 14. Say I love you to someone this weekend or forgive someone who has hurt you in the past. You never know when it may be too late. See you next Monday for Overseas Filipino Witness with Kata Inocencio.